May pwede ho bang sabihin ho niyo sa amin na Secretary kung ano po yung pulisiya ng gobyerno po natin tungkol sa importation ng isda at karne? Alam niyo po, ang tungkol po sa isda, ang mayroon pong mga importers na nakakapag-import talaga, accredited importers na nakakapagpasok po ng isda sa ating bansa. Ito po ay kagaya po ng mga isdang ginagamit sa pagsasardinas at pagtitinapa. Ito po yung ginagamit, supposed to be. So, kaya lang po, sa kakulangan din ng tao ng BIPAR, plus siguro po yung ibang mga kababayan na rin natin ay natututong magsamantala, dinadala rin po sa wet market. So, ang nangyayari po ngayon, if ever na may nahuli po tayo, ay sinusulatan po natin yung mga accredited importers na ito ng isda at pinagpapaliwanag po yung kanilang in-import na under their supervision ay nakarating sa wet market. So, if ever na wala po silang magawang maliwanag at maayos pong depensa, ay kinakansela po natin. Actually, we have BIPAR has already canceled several importers accreditation. Buhat ng ito po ay na-trace natin. Sa karne po naman, meron po tayong dalawang klaseng pagpaparating po ng karne dito sa ating bansa, manok at saka baboy man po. Meron pong minimum access volume. Ito po ay obligasyon ng Pilipinas na pinirmahan sa WTO na ito pong volume na ito dapat po ay makapasok sa ating bansa, either kung tayo man po ay sufisyente o hindi. Pero kung mayroon pong importer na magpapasok, ay dapat po ay i-allow natin siyang pumasok. At ito po ay mas mababa ang taripa. Yun naman pong pagpapasok din ng produktong iba, as long as they are paying yung pong tariff rates na ipinapataw labas sa minimum access volume, hindi po natin kayang basta ito pigilin. At ang hindi po namin ngayon mapag-unawaan dito, actually Canada and the USA is really urging the Department of Agriculture na i-suspend yung Executive Order 22 na nagsasaad po doon na yung pong mga frozen meat products na inimporta po ng mga importers dito sa ating bansa ay maibenta sa wet market. So, ang pagbebenta po kasing ginagawa sa wet market, kaya po kinukumpiska ito ng mga taga-NMIS at saka po local government officials na kasama po nila, ay sa amin pong pananaw, at ito po ang nakakasaad doon sa EU22, na yung pong frozen meat, pag itino po natin o tinunaw natin at i-display natin sa ibabaw ng palengke, ito po ay mas susceptible po sa sakit, sa mga mikrobyo. So kung ito po ay magiging sanhi ng pagkakasakit ng ating mga kababayan, hindi po natin pwedeng payagan sa ating pampublikong pamilihan. So dito po kami nagkakaroon ng kaunting hindi nawaanong pong nanggagaling sa ibang bansa na pinanggagalingan po ng importasyon. Pinipilit po nila na ihalin tulad yung atin pong lokal na karne na freshly slaughtered, na warm meat po ito, pinipilit po nilang bakit din daw tayo hindi nagre-require na i-freezer din ito. Ayon po sa pag-aaral ng mga scientista at saka po mga technicians natin, hindi po mas susceptible itong freshly slaughtered meat kahit isabit lang po natin sa ating pamilihan. So ito po ang sitwasyon sa kasalukuyan. So kaya yun po, hindi po kumikita ng gusto yung ating mga nasa livestock na lalo na sa baboy dahil ito po yung nagiging kakompetensya na sobra po ang baba ng nagiging halaga.